Lenten season na naman mga inaanak. Alam natin kapag Lenten season, andyan na yung mga naririnig natin sa kalye, yung pasyon kung tawagin. Kalai, dito sa amin, sa area namin, sa bahay nila Ian ginagawa yon. Kasi ni-invite nila lagi kami, pabasa daw. Tulad, kasi may pakain daw doon. Mga event tong bagay na to pare. Tapos, isa pang kasi ano tayo Catholic school tayo. So yung ganyan talagang tinuturuan kaming i-practice. Hindi ko na masyado maalala lahat kasi napakatagal na. Pero isa sa mga naaalala ko talaga ay huwag masyadong kumain ng karne sa buong Lenten season. Pasti, kahit anong form of meron ka something na i-give up. At para sa ating mga Pilipino, karaniwan doon ay karne kasi ang mga Pilipino mahilig sa karne. Bawal daw yung may paa. Bawal ang may paa. Manok, baboy, baka. Hindi ko alam yon, pero ang alam ko lang, hindi pwede ang karne. Yun. Mayroon kayong something na i-give up. At karaniwan sa atin, karne. Mga bagay na may paa. Pero teka lang. Ang hipon may paa. Kailangan lupa. Kaya babalikan natin ang isa sa pinaka-versatile na isda na alam ko. At ito ang bangus. Yan, pare. Ngayon, meron tayong bangus 3 ways dati. Pero sobrang daming pwede mong bangus gawin sa bangus. Pwede pa tayo gumawa ng 10 episodes neto. Pare, sobrang dami talaga. So may knock-knock tayo. Anong title na ngayon nung... Kasi may bangus 3 ways. Sa pag-type nila yung bangus 3 ways. Dami lalabas. Lalabas? Hindi, boneless bangus 3 ways naman to. Diba? So may knock-knock tayo. Bangus ulit? Bangus. Dito pala ako lang sa knock-knock! Teka lang! Hindi na pwede ang bakbak ito bangus. Hindi! Alin? Knock-knock! Who's there? Bangus who? Tama, di pa na nakakaalam, ang bangus ata ay considered na national fish ng Pilipinas. Yes. Hindi ako nagkakamali. Tama. Ngayon, hindi ko nga sure talaga kung bakit milkfish kulay gray. Anong buga? Gagawa tayo ng kakaibang bagay na naman sa bangus. At ang maganda kasi dito, ang bangus ay very accessible, affordable, at napakasarap din naman talaga. Ngayon, nagiging hindi lang masarap ang bangus kapag siya ay may tinik. So, etong amin ay lahat ay boneless at walang kaliskes. So, kung mapapansin nyo, medyo durog siya ng konti lang naman kasi pinakaliskisan pa talaga namin. Kasi kadalasan ng boneless na bibili mo sa palengke by default, may kaliskes pero boneless siya. Kasi yan yung mga pang prito-prito di ba? Pinirito mo kasi puputok pag walang Di ba? Pag walang kaliskes, Ba ganun yun? depende. Yun, isa yun, naninikit kasi yan, tama ka. So ngayon, ang unang dish na gagawin natin ay, alam kasi ng lahat tong dish na to kasi napakadali. Tsaka napaka-popular sa pop culture. Fish and chips, pare. Pero ang gagamitin natin doon ay syempre, ay ang ating national fish, ang bangus, pare. So, fish and chips, bangus, tawagin natin tong bangus and chips, pare. Simulan na natin. Bukod sa bangus, isa pang ingredient ng fish and chips ay yung chips or yung fries nila. Chips ang tawag nila dito ng mga mga English, pare. Pwede kayong bumili na lang fries na na nasa supermarket kung gusto nyo. Pero pag-i-importan mo rin naman ng konti, sagarin mo na, 'di ba? You have to maximize it. Ngayon, ang paggawa ng fries from scratch, ginawa na natin ng video 'yan. Explain ko na rin ang konti, hindi ko napapakita yung buong proseso. Una, kuha ka ng fries, kuha ka ng patatas pala. Hiwain mo ng fries. Tapos hugasan mo sa tubig hanggang luminaw yung tubig kasi medyo milky yung tubig yan. Tapos ibabad mo sa tubig, preferably overnight hanggang maalis yung excess starch niya. Pangalawa, pakukuluan mo sa tubig na merong suka, importante yon, hanggang maluto siya. Kasi mas tumitibay siya, naging flexible siya. Ngayon, next, ipiprito na natin to, pre. Dalawang prito ang gagawin natin dito. Ito yung una. Piniprito natin siya sa mababang temperature lang muna. Dito sa sa dish na to, yung fries pa yung mas mahirap gawin talaga kaysa sa bangus mismo. Habang piniprito natin yan, hintayin na lang natin yan. Habang ginagawa natin yan, gawin na natin yung sausawan. Kasi kapag luto nung bangus natin, kailangan kain natin para malutong. So, meron tayo ditong sibuyas na nakachop. Meron tayong pickles dito. Yung pickles na yan, pare. Hindi yan tulad ng pickles natin na yung matamis. Sana ba yun? Meron tayo dito. Wala pala. Anyway. Pwede rin naman yun kung gusto yun. Etong pickles na to, yung pickles na hindi mo trip Na pickles. Yung maasim na pickles na walang tamis. Dill pickles. Pero maliliit siya. So, gherkins ang tawag sa kanya. Pero kahit yung malalaki, wala namang problema. Bawang. Tapos, syempre, ladies choice, mayonnaise. Okay na to. Siya mukhang hindi siya okay, pare. Pero eto, okay na to, sabi nga ni Mami Grace, di ba? Nagpo-form na siya ng skin ng konti. Lutuin pa natin ng konti yan. Kasi gusto natin na mag-form siya ng skin para kapag second fry natin, mas malutong siya. Habang ginagawa natin yan, hindi mamaya na, katong muna. Yan. Eto na siya. Ito, kasi zoom in dito. Makikita nyo, meron talaga siyang skin. Hindi pa siya malutong kasi mamaya pa natin siya palulutungin. Kaya mag-alala, malapit na po yung bangus. Pakilagay sa freezer saglit kasi mas maganda to pag malamig. Pwede na tayong mag-focus sa ating bangus, pare. So, ito ang ating bangus. Make sure na walang kaliskis, tapos tatanggalin natin yung buntot.
Yan. Panghiwa, paharap na gano'n para hindi masyado marami laman yung nasasayang. Asin, paminta, sarado mo. Gano'n din sa labas. Ang pinaka-kakaiba dito sa fish and chips, ginagamit nila ay butter, hindi breading. Tapos, hindi ko alam kung ito ba yung mismong butter na ginagamit nila. Pero what I found is, etong butter na to ay napakadaling gawin, napakasarap pa. Ang tawag dito ay beer butter, pare. Sir, isang beer nga po. 700. Yan ah. Sige na. Oy! Who's there? Bangus. Bangus who? Ang bangus. Teka! Nanaknak na yan! Nanaktak ka ba yun? Nanaknak na yan! Doon po pala kung bakit mahal yung beer na may tissue. Please po, huwag niyo itanong sa tatay niyo. Baka magulat po kayo sa sagot. Harina sa tray. I-bread lang natin ang harina para kumapit yung butter natin. Kasi pre, basa yung butter. Ang bangus galing sa dagat. Basa. So, hindi kakapit sa kanya. So, kailangan natin tuyuin para kapitan ng basa. Tapos, eto, yung beer natin. Simple lang to, pre. Pero bago pala natin gawin yan, kasi kapag ginawa na natin yan, magsisimula ng, kasi kaya beer ang ginamit dyan, kasi meron niyang karga-kargang sariling bula, sariling aeration. Kasi gusto na nga natin mahangin yung butter natin para mas malutong siya, mas airy siya, mas light siya. Pero kapag binuo na natin yan, unti-unti na sumisingaw yon. So, mas maganda siguro tapusin na muna natin yung fries natin, pare. Mantika natin, medyo mainit-init na. Pwede natin isala tong fries natin para sa ikalawang prito. Okay. Ito na yung fries natin. Malutong ba? Malutong ba? Uy. Malutong. Ngayon, hindi natin dinrain to kasi kailangan natin yung mantika para dumikit ang asin. Pero, bakit wala akong Nor chicken powder? Yun. Nor chicken powder. Life hack yan, pre. Masarap yan. Sir, ba't yung polo mo? Ganun hindi naman yung huling botones nakasagap, pero sagap. Ay! Ang ganda ng polo ko. Ay, oo naman, pare. Ninong Rhyme merch yan. Tapos marami pang merch na. Jet, lagay mo nga dito. Nandyan sa link yung nasa description. Yung link, tsaka nasa top comment. So, puntaan nyo na lang, pare. So, ngayon, pwede na natin gawin to. Harina. Gusto mo, Nor chicken powder? Pwede naman yan. O kaya, kung ayaw mo mag Nor chicken powder, kasi tingin mo, ang manok ay may paa at bawal yun. Asin na lang. Wala namang problema doon. Baking powder. Huwag masyado marami sakto lang. Yan. Kita nyo mabula siya agad dahil nga doon sa bula ng beer tsaka yung ating baking powder. Ang gagamitin yung baking powder yung yung double acting double acting. Ang ibig sabihin kasi ng double acting baking powder, nagre-react na siya once it comes contact to liquid tulad nito. Tapos, nag-activate ulit siya kapag nainitan siya ng certain temperature. Pare, kaya siguradong bubula siya. Tapos, ilagay natin dyan. Yan. Malapot talaga siya, pre, ha? Malapot talaga siya. Yun yung baliktarin. Tapos, sasalang natin. Yeah. Karaniwan, kapag nagpiprito tayo ng mga bagay na hilaw, kapag siya ay lumutang, siya ay luto na. Parang fishball, parang basta marami pang bagay, chicken ball. Ngayon, hindi yun mangyayari dito kasi ito nga ay tulad ng klase mo ng grade 5, mahangin, pare. Ngayon, kung gusto nyo gawing tempura style, lalagyan nyo pa ng butter, dadagdagan nyo pa, pwede naman, wala namang problema yon. Pero baka kumapal masyado sige, subukan natin. Kunyari, Japanese tayo, kahit di naman talaga. Actually, hirap na hirap ako sa sa Japanese food talaga. Eto na siya. Uy, grabe. Diba? Tinatayo ko lang para mabawasan ng mantika. Kaya pala nakatayo. Ay, sorry, sir! Ano nasa... Sir! Nasa script lang po, sir. Sino gumawa ng script? Yung producer po. Sir, sumusunod lang ako sa kanya. Ayoko ma-HR, sir. Anyway, plating na tayo. Pre, ang angas nito. Ngayon, kunyari, ayaw mo talagang mag-beer. Ayaw mong gumamit ng kasama yan sa mo. Siguro sa gusto mo i-give up. Halimbawa lang, butter na maraming baking powder o kaya lagyan mo ng soda water. Lagyan natin ng asin yan. Yun. Ito yung pinakakaibang nakita ko sa kanila kasi tayo pag fries, ketchup, mayo, kung ano man. Sa kanila, suka. Specifically, malt vinegar. Philippinized na rin naman yan Ba't hindi sinamak ang ilagay natin, di ba? Yan, gaganyanin mo. Siyempre, yung sausawan natin. Yan nga yan. At eto na, pare, ang ating bangus and chips. Sa talaga namang napakaganda at nakakatakam, di ba? Mukha naman siya masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna. Call. Dreams in a 4x4, cruising down your front door. From a cold six-pack and a whiskey neat, some dive bar right up the street. Sarap, di ba? Pero eto talaga, pare. Sasaw mo dito. Hindi hinahati yan, pre. Isang buo yan. Yan ang the perfect bite, pare. May dumi ba?
Meron po, sir. Meron. Kanan po. Masarap siya. Ha? Bakit siya hindi sasarap? Ang bangus naman kasi hindi naman strong ang lasa niyan. Hindi yan say katulad ng malasang isda. Bisugo. Malasa ang bisugo. Galunggong. May particular na lasa ang galunggong at tulingan. Ang bangus, ano yan eh? Receptive yan sa mga flavors na kung ano man yung nakapaligid sa kanya. Si Alvin, mahilig sa bangus yan. Oh, mag-press ka muna. Sige. Tira mo, pre. Tira mo yung laman. Moist na moist, pare. Kasi yung butter natin, medyo makapal. Ganito yan, Ang butter na makapal, usually ay pangit. Parang nagkaka-armor yung karne mo. Masyadong matigas minsan. Minsan, nagkakaroon ng problema gano'n ng manok kapag dinodouble coat eh. Pero etong particular na to, itong beer butter na to, light siya dahil sa dami ng hangin na pinroduce ng butter itself. Nakita nyo, pagkasalang lumutang agad siya. Kasi ang dami talagang hangin. Light siya, pre, as in. Para siyang paano ko ba explain? Para siyang chichirya sa sobrang light. Tapos, dahil nga makapal yung coating niya, makapal siya pero hindi dense, nakip yung moisture sa loob, pare. Kaya, nandun lang, hindi ko mawala, di ba? Kaya ang sarap-sarap. Mas masarap syempre dito yung mas makapal na bangus. Etong bangus na ginamit namin makapal na to, pero may mas makapal pa dito minsan. Depende sa dating eh. Pero eto, sobrang okay na ito. Napakadali lang din. I-try nyo na. Nga lang naisip ko lang. Kunyari, nalagay nyo to sa restaurant nyo. Medyo pricey ng konti. Isang bangus, isang beer. Diskartehan nyo na lang, pare, di ba? So, eto na ang ating unang dish. Kaya doon na tayo sa ating pangalawa, pare. Oh! Atak! Atak! Ingit na. Ito. Warakin nyo. Sarap iyan, no? Nakain namin yung content. Ang sarap. Kuda ka ng kuda. Etong next na gagawin natin ay masarap to eh. Pero at popular din tong dish na to. Try natin, di ba? Kasi maraming variation to eh. Bangus, biryani. Ito, sasabihin ko na etong bagay na to ay hindi authentic, pare. Hiwain natin, siwain natin to ng medyo malalaki ng konti. Meron akong isang napuntahan, despedida ng tropa ko yon sa bahay nila. Nagluto yung nanay niya, kilawing bangus. Sobrang na-weirdohan ako. Kasi kilawing bangus hindi naman kinikilaw ang bangus eh. Hindi, at least sa buhay ko noon. Pero natikman ko, okay naman siya. Wala naman masyadong problema at buhay pa naman ako ngayon. Ano to sa lahat ng gagawin namin ngayon, ito yung pinaka maproseso. Ganoon naman talaga ang nature ng biryani, maproseso talaga siya. Diba? Pero sulit naman to. Ngayon, gagawa tayo ng panimpla dito. Nung nagsisearch ako nitong recipe na to, pre, sobrang daming variation talaga. Humanap na lang ako ng bagay na tingin kong kaya madaling i-replicate sa bahay or at least posible i-replicate sa bahay na walang masyadong kakaibang ingredients. Ngayon, meron kasing nabibiling kung tawagin nila ay chili garlic paste. Ay, chili garlic paste tuloy. Chili ginger paste, di ba? Naisip ko, kung ang chili ginger paste ay garlic ginger paste, sorry. Ngayon, kung ang garlic ginger paste ay garlic at ginger lang, tayo na lang gumawa, di ba? Pero yung kasi ay paste na paste talaga. Paste to paste po yun, paste to paste. Sa Koreano? Sandali lang po. Feeling ko hindi natin makukuha yung sing pino nang nakikita ko sa YouTube. Feeling ko kasi hindi kasama yung ugat ng luya, ewan ko. Tingnan lang natin. Kaysa pabiling ko pa kayo na ingredient ay isang beso lang gagamitin, di ba? Bawang. Tapos hindi ko alam, pero palagi ko mantika yung ginagamit nila doon. Gilingin natin. Ginger garlic shake. Hindi, kuha naman pala. Tira nyo. Yun, tubig na lang, tinola na. Ayan, Tama. Yan natin yan dyan. Asin, turmeric, chili powder. Meron silang pinapagamit talagang chili powder. Yung Kashmiri chili powder. Alam ko ano yun, mapulang-mapula yun. As in, mapulang-mapula. Tapos hindi siya sobrang anghang. Pero lagyan na natin ang normal na chili powder kasi gusto kong ma-replicate nyo sa inyo eh. Di ba? Kaya doon na lang tayo sa mga pangkaraniwang ingredients na mabibili natin. Kaya paulit-ulit ko sinasabi na hindi ito authentic, pare. Lemon, kahit walang Tequila. Para na mas mapula ng konti. Wala naman siguro problema doon. Kaya, food coloring. Kalbo. Yan. Hahalo natin to. Dahan-dahan lang. Baka madurog. Kasi kadalasan ang ginagamit na isda nila dito is yung may tinik pa. So, hindi siya nadudurog. Ito, fillet na, wala pang kaliskes. So, may chance ang madurog to. Kaya dahan-dahan lang. Dahil ito ay manipis lang, pwedeng hindi nyo na i-marinate. Pwede natin prito to ngayon Prito na natin to, pre. Patayo ng mantika. Actually, ang ginagamit nila dito pala, ghee. Ang ghee ay clarified butter. Wala tayong clarified butter. Pwede naman tayong gumawa ng kaso matrabaho. So, pinili ko na lang ay mantika. Mas malasa talaga yun kumpara mo sa mantika. Pero again, kaysa pahanapin ko pa kayo ng ghee, sinasabi ko rin naman talaga na kung ano yung ginagamit nila para yun yung gamitin nyo. Kung sakasakali gusto nyo. Oo, kung meron kayo. Or kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo lutuin bukas, baka mahirapan pa kayo maghanap ng ghee. Diba? Sayang naman yung pagkakataon. Prito natin to. Yan. Nasya pa? Rico! Ang sakit! Prito na lang yan. Ha?
Luto na yung bangus natin. Yan. Oh, hindi yan. Oh. Ngayon, dito sa kabila, pakita nyo, nag-ano na rin ako. Gumawa na rin kami ng fried onions. Ano lang yan, literal na hiniwa lang. Tapos, pinirito. Ang paggawa ng biryani, sobrang daming variation. Ang dami ko rin nakikita na na iba't ibang spice blend yung ginagamit. Hindi ko naman naiintindihan ng buong buo pa yung bagay na yun. Kasi malalim yan, pre. Ito na yung fried onions natin, okay na. Tapos, yun nga, next na gagawin natin, ngayon lang ako nakakita ng biryani na may kamatis. Pero, ewan ko kasi iba-iba yung approach sila pag karne, kapag isda. Siguro pag isda, ganito. Ewan ko. Hindi ko talaga masyadong alam. Pero, kung isipin mo, kamatis naman sa atin ay readily available. So, ba't hindi? Di ba? Meron tayong kamatis dito. Ano ko lang share ko lang hindi to sponsored Alam mo naman, nagkaroon tayo ng knife sharpening tutorial dito sa atin. Pero iba pa rin talaga kapag professional naghahasa. Nagpapahasa kami kay talim.ph. Diyan ilagay mo nga dito yung Instagram niya. Hindi lang sharpening yung ginagawa niya, nire-restore niya rin yung mga mga kutsilyo niyo na medyo barag-barag na, di ba? Paano kay Jojo the Great? Jojo the Great, lagari ang hinahasa doon. Ha? Taga-UE ka, di mo kilala si Jojo the Great? Kilala ko yun. Ako rin kilala ko si Jojo the Great Kamatis, lagay natin yan. Medyo naparami yung kamatis ko. Jojo the Great kasi. Sila ni Jojo the Great Hayaan na natin yan. Yan. Tapos, asa na yon? Ito, yung natin, chili garlic. Chili garlic tuloy. Tama na! Ginger garlic paste. Oo. So, lutuin lang muna natin to hanggang medyo malusaw yung kamatis. Ito na siya, durog na halos. Nilagyan ko lang ng konting tubig kasi kailangan to medyo liquid. Tapos, ito kailangan to, biryani masala. Maraming klaseng ganito Meron specifically pang isda. So, bahala na kayong pumili ng gusto nyo. Napakabango. Diba? Lakas ng amoy. Yan natin yan. Ayun, may buo-buo pa spices Tapos, pwede pa tayo maglagay ng Kashmiri chilies dyan. Wala nga tayo Kashmiri chilies. Maanghang yung sili natin. So, hindi ko nalalagyan nun. Diba? Ito na lang, asin. Eto na. Dire-diretso na to. Makikisuyo na ako dito. Midi. Pakichop nga to. Meron tayo ditong mint leaves tsaka coriander. Lahat na. Oo, lahatin mo na. Tapos meron tayo dito, pre, basmati rice. Binabad namin sa tubig. Mga nasa kalahating oras na to nakababad sa tubig, no? Tapos, eto, dito natin siya lulutuin. Tapos, kailangan din natin timplahan to ng mga spices So, cloves, konti lang. Cardamom. Ito, again, very specific na to mga ingredients na to. Cinnamon stick. Dahon ng laurel. Tapos asin. Hintayin lang natin kumulo yan, tapos ihanda na natin yung paglulutuan talaga natin. Ang daming proseso, no? Pero talagang meron silang care na binibigay doon sa kanin talaga. Siguro ito na lang. Hoy! Who's there? Baus! Okay. Pwede na siguro to. Ako maisip na naknak Yan. Tapo ko lang yung tubig nito. Gusto ko lang sabihin meron ako natikman dati, klase ng basmati rice na iba, ang sarap, ang bango. Ang bangus, pare. Oo. Depende sa klase ng basmati rice nyo. Ito, nakita lang namin dito si mama bumili nito. Maganda rin naman to. Pero meron talaga ako nakita dati. Hindi ko na maalala kung ano yun. Baka nga ito yun Ewan ko, hindi ko na maalala. So, ilalagay natin yan dyan. Yes, maraming tubig po talaga. Kasi pasta method to. Ito yung noong 2020 ata. May celebrity chef na nabash kasi ganito daw siyang magsaing. Ate Helen pala, Helen. Oo. Tapos, lulutuin lang natin to hanggang maluto 80% of the way through. Hindi dapat saing na saing, ha? Hindi dapat ganun. Hintayin lang muna natin yan. Tapos assemble. Oy! Who's there? Ano yung naknak? Bangus. Ako kasi boneless bangus. Oh! Boneless bangus who? Boneless lonely people in the world. Bangus gonna be fun. Oh, grabe. Pinidit ko lang. Pero pwede. Gusto ko yun. Ang yabang mo. Cut mo yan. Na-open ako. Yeah, ayan kita nyo. Humaba agad siya. Kapag luto na siya, mga 80%, okay na yan. Yung mga magagaling talaga magbiryani, mga kapag luto nito, hindi nagkakaputol-putol yung bigas talaga. Bubuyin natin siya, assemble na natin. Kunin natin to. Kaya tayo ng first layer. Tapos, lalagyan natin itong ating gravy. So, ilalagay na natin itong lahat ng pinrepare nating ingredients. Pati yung bango sa akin Naknak muna. Oy! Who's there? Milk fish. Oy! Milk fish who? Ang milk fish. Okay, ang ganda yun Maganda yun. Lalagay natin yung bangus natin dito. Yan. Ingatan na huwag mapunay ito. Tapos yung mga dahon, coriander, mint, fried onions, kanin uli. So, ganun lang uli.
Ano to? Mint. Yan. Tapos, fried onions natin. Tapos ngayon, hanapan nyo ako ng takip na saktong-sakto to. Bawal sumobra. Bawal kulang. Oo. Yan. Lalagyan natin to ng tela. Sakto ba yan? Yun! Tapos, sala natin yan sa pinakamahinang apoy. Around siguro mga 15 to 30 minutes hanggang maluto lang yung kanin. Tapos, okay na yan, pare. May nakalimutan pala akong ilagay. Pero ito definitely kahit wag nyo nang gawin. Kasi ito ay... Huwag na pala eh. Ganon. Ala, uy, ito yung ate mo, sir. Kasama sa anin. Producer! Ayan, o. Be, love you. Again, hindi nyo kailangan ng gawin to, pero binili kasi namin eh, di ba? Ito ang pinakamahal na pagkain sa buong mundo by weight. Alam nyo na to, napakita ko na dati to. Ito ay saffron, pare. Mainit na tubig, kuha lang tayo ng konting hibla. Ito pare ay 1 gram ng saffron. Kung wala kayo nito, skip nyo na lang altogether. O kaya, pwede namang may turmeric na yun. Chwete na lang, di ba? Hihilamusan lang natin ng konti, yan na ganyan. Parang wala nangyayari, pero gano'n lang talaga. Walang nangyayari. Malapit na yan, pre. Konti na lang yan. Pwede na to, pare. Kuha tayo konting kanin. Tingnan natin kung luto. Luto. Oh. Yun, ang daming bangus, pre. Sayang lang inubos natin yung garnish, no? Ay, meron pa ba dyan natira? Hindi, wag na. Hayaan mo na. At eto na nga. Pare, naglalaway na ako. Ang ating biryaning bangus biryani, di ba? Namukha naman talagang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow ako muna. Sobrang konti lang. May variation. 4x4 cruising down your front door. From the closest pack in a whiskey neat. Some dive bar right up the street. I'm a good old boy in a The country. perfect bite? Hindi pa pala. Wala pa palang bangus. The bite. Yan ang the perfect bite, pare. Uy! Ano to? Kunyari hindi ako nagluto nito. Isipin ko galing sa ano to eh. Authentic na restaurant eh. Nagpapasikat ka! Hindi ko kiniklaim na gano'n kasi hindi ko alak. Ang natikman ko lang naman biryani, yung mga nandito sa bandang Makati. Alam mo, yun lang naman yung mga natitikman ko. Pero masarap to, pre. Tapos ang nakakatuwa sa kanya, medyo zesty eh. Yung ginamit nating spice mix. Tapos may lemon din naman kasi yung yung isda, 'di ba? Kaya masarap din. Mabango, pre. Sir, tikim shot lang po. Uy, Kuya Alvin, shot, blue screen. Okay na. Halika dito, Andre. Si Alvin kasi hindi masyado mahilig sa mga gantong putahe. Sarap po, siwaiwala yung kanin niya kasi yung iba, dikit-dikit. Dikit-dikit, tsaka putol-putol. Hindi, nakakain ka na ba ng gantong flavor? Nakatim ka na ng ganto? Okay sa'yo yung mga ganto? Oo, Yun. sa akin marin. Maganda ang palit nitong batang to. Yung timpla, tama lang sa'yo? Tama lang, kaya lang kulang sa anghang. Kulang sa anghang. Okay, madali mo magdagdag niyan. Ang tanong dito, pinakamahalagang tanong, bagay ba yung bangus? Bagay din boss, pwede. Natikman mo ba yung chan? Diyan yung sinubo. Chan ba yung sinubo ko sa'yo? Bagay din. Okay din, di ba? Okay din siya, di ba? Sige, Nakakalaga. makaupo ka na, Andre. Ano to, pare? Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, ang bangus ay accepting sa mga flavors na nakapaligid sa kanya. Kaya ito ay legit pasok na pasok. Mas medyo na-gets ko na. Hindi ko alam kung hinahalo ba talaga dapat yan, ang biryani. Pero kasi, kapag hinalo mo siya, isa na lang yung lasa niya. Yung sinasabi ko dati na modular yung pagkain mo. Hindi bawat subo mo pare-parehas yung lasa. So, eto ganun yung nangyayari. Try nyo to. Medyo matrabaho nga lang, pero at least para sa akin, sulit siya, pare. Ano tayo sa pangatlo natin? Sa ating pangatlong putahe, pare, ay tayo ay pupunta sa... Ayoko sabihin kasi isa dyan, kakanaan na naman. Galing na ako dyan. Pupunta tayo sa Japan. Galing ako dyan! Kita mo na. Kaya ayoko sabihin eh. Pupunta tayo sa Japan kasi itong putahe na to, noon pa to kinakana ni Alvin. Pagkapirma ni Alvin nung na kontrata, na employment, palo sa mangkok. Ay ko, palo sa mangkok? Yung paborito ni Doraemon, Mojako, sorry. Paborito ni Mojako. Oo, search ko, yung pala ay unagi. Uy! Puta, napakasarap yan doon. Saan? Sa Japan? Hindi talaga titigil to. Mga 4 na taon yan. 4 na taon yan. Sabi ni Alvin kasi noon, palo sa mangkok pero bangus ang gagamitin. Alvin, after ilang taon na ba? 4 years? 3 years. After 3 years, magagawa na natin yung gusto mo. Gagawa tayo ng parang unagi style pero bangus ang gagamitin natin. So magsisimula tayo dun sa ating parang basting sauce. Ito ay parang matamis na. Basta parang teriyaki siguro. So tayo sa brown sugar. Ayan natin dyan. Mirin. Bigyan mo muna ko shape. Yung shape yan. Shape ba? Shape?
Tubig lang yan. Sigurado ba kayo dito? Tikman mo. Sabi na eh. Hindi, tikman mo. Sa akin yan ah. Oh, tikman mo. Oh, bakit maalat? Di ko alam pero ito daw ay sake. Hindi po ako nagsasalita ng Hapon pero sabi nila. So rice wine, malinamnam siya malinamnam. Japanese soy sauce. Nakasulat naman talaga na Japanese soy sauce siya. Tapos ito ay lulutuin natin hanggang lumapot. So magre-reduce ng konti yan. Tapos may nakahanda na kami ihawan dito. At sa totoo lang hindi ko sure kung gagana tong bagay na to. Magana yan. Sana. Lutuin mo natin to tapos ayun, cut. Medyo malapit-lapit na yung natin, sauce natin. So, gawin na natin tswa. Yung sa unagi kasi hindi pang proseso dun Di ba? Pinapako pa nga yun di ba? Actually, meron kaming paboritong restaurant ni Mrs. Sa Makati. Tapos, ang specialty nila dun ay unagi. Ang pangalan ng restaurant ay Unakichi. Tapos, nalaman ko, yung mga palos nila ay nandoon sa loob ng kusina, buhay, may aquarium, pre. Tapos, mga local, buhay di ba? Katagalog nga Wag! Sabi na papakuin natin. Pero tayo ditong stick na nakababad sa tubig para hindi masunog. Medyo ganyan nga yun, Medyo matibay pala ang balat ng bangus. Alam nyo, pagka hindi nakaroll, alam nyo sa Japan, ganito sa Japan. Tapos, kakain kami, alam nyo yung kanin sa Japan, alam nyo yung hangin sa Japan, alam nyo yung liwanag sa Japan. Wala na ibang bukang bubig, kundi Japan lang. So, kung meron travel agency dyan, o kaya Japanese government, gusto ko yung papuntahin dyan. English. Maybe somebody wants us to go to Japan. We are very open, di ba? So, to whom it may concern. Baka naman. Tayo niyan. Sorry, wala tayong banga ha? Ayun! Grabe, ganyan yun. Tapos may pamaypay, tsaka may... Ay, oo, papay-pay! Oo! Ayan! Ganito yun! Ganyan yun. Magaling tong hapon na to. Pero konti pa. Kasi hindi ganyan kataba yung mga nagluluto. Hindi, sorry, joke lang, sir. Pre, parang dumadalas ang nito, pre. Sir! Hindi, wag! Bakit? Tinawag akong mataba. Labanan mo. Sir! Naalala ko na Oo! Ganyan yun! Ayun na nga, nasunog. Nasunog yung stick. Nangyayari ba sa Japan yon, sir? Hindi, sir. Hindi, sakto luto na to. Medyo umalo lang. Okay ako dito. Pero may isa pa tayo dito. Baka naman makagawa tayo ng isa pang attempt na mas mahusay. Pero ako, ngayon pa lang, masaya ako dito. Mamaya, ilalagay natin sa kanin to. Ang gagawin ko na lang, lulutuin ko na lang uli para mawala yung katas ng hilaw. Uy! Ganun yung tunog? Japan. So, ganun uli nangyari. Nasunog uli siya, yung stick. Sa mga hapon bang nakita mo, nasusunog ba yung stick? Hindi po, sir. Hindi. Kasi bakal pa yung gamit nila. Hindi ko pala kasalanan. Yan! Ay! Ganyan yung itsura nun! Anyway, ito ay pakuluan lang natin kasi bubuhos natin sa kanin to. May ganun yun di ba? Oo! May ganun yun. Ganun yung kulay nun! I miss Japan! Sa Japan kasi, square yung lalaki. Ay, sakto pala Hindi, ganyan yun. Nakalabas yun. Medyo mukha nga, Gaganyan natin yan dyan. Ay! Yan. Ngayon, merong isang essential na ingredient dito na talagang hindi namin nakuha. Alam mo ito, alam mo siguro to iyan, yung parang green na powder na nilalagay sa unagi. Hindi. Pero dun nga sa kinakainan namin sa Makati, hindi ko alam kung ano siya. Shisho powder o shisho pepper. Ngayon, wala talaga kami nakita. Dun sa in-order namin na Japanese store, wala silang available ngayon. Nag-research ako na substitute. Ang sabi dun, white pepper. Pero syempre, iba pa rin talaga yung shisho powder na yon. Kasi may asim daw ng konti yon. Tapos, white pepper na pwede daw lagyan ng konting lemon zest. Sabi, sinusunod ko lang yung nakita ko sa internet. Hindi natin malalaman kung totoo ba. Tapos eto, kung gusto niyo lang, togarashi, yung typical na chili powder na kita sa mga ramenan, sa katsuhan. Lagyan natin konti. Konti lang. Hindi naman siya masyadong maanghang, George. At eto na nga, pare, ang ating palo sa mangkok or unagi na parang bangus unagi. Hindi ko alam Hindi ko alam kung paano sasabihin Pero, pre, maganda siya medyo mukha nga talaga siyang unagi. Pero ang tanong, masarap ba? Paano natin malalaman yan? Nakalimutan. Dreams in a 4x4, cruising down your front door. From the closest pack in a whiskey neat, some dive bar right up the street. I'm a good old boy. Natikman ko yung bandang likod ng bangus. Ngayon, punta tayo dito sa bandang gitna, yung chan. Kasi medyo ang unagi fatty nga di ba? Pare.
Long story short, masarap siya. Siguro ang lapit niya sa unagi, around mga 75%. Yung flavor kasi nandun. Pero hindi mo talaga makukuha. Texture. Hindi ka pwedeng magluto ng baka. Tapos gusto mo lasang manok. Luto ka ng baka pero gusto mo ka-texture ng manok. Hindi pwede yun. Ang tinutukoy kasi natin dito is yung mga cooking methods ba na ina-apply ibang protina sa ibang bansa, pwede bang i-apply dito sa protina to sa bansa natin? Sa mga ingredients na meron tayo, pare. At ang sagot doon is a resounding yes, pare. Masarap tong bagay na to. Uy! Sundak mo! Coconut. Ano? Halika dito. Eto nga lalagyan natin ng konting sauce. Yan. Okay, tikman mo. Okay siya sa'yo. Masarap siya ha. At considering na hindi naman masyadong complicated yung mga ingredients na nilagay natin, kung tutuusin pre, pwede mo pang i-simplify yung yung paggagawa nun. Kasi technically, sa akin lang naman to, opinion ko lang para gawin natin mas madali. Ang mirin ay sweet rice wine. Ang sake ay rice wine. So baka pwede mo na i-omit yung sake. Pero kanina trick man natin pre, may linamnam yung sake. No? Ang malaki inaambag dito. Pero kakaibang take to sa bangus. Halika nga dito, George. Ang sarap pa. Pero mas masarap to pag sa Japan ka kumain. Doon ka na nga. Di ba? Actually yung balat ng bangus parang balat ng unagi. Medyo. Iyan, halika dito. Ano ba? Ayaw mo ba? Hindi, ito na. Ganito rin ba yung itsura nun sa Japan? Oo, ganyan. Medyo ganito. Oo, ganyan. Amoyin mo muna. Ay. Malapit ba yung amoy? Malapit? Oo, medyo malapit. Talaga? Pero hindi lang malamig sa dito. Ganon. Pero okay ka na dito. Parang sobrang tamis lang. Sobrang tamis ng sauce. Okay. Pero, actually, texture medyo malapit. Medyo malapit. Hindi, chan kasi yung binigay ko sa'yo eh. Chan kasi yung binigay ko sa'yo. Pero yung lasa okay naman. Parang nasobrahan lang. Sa tamis. Oo. Okay. Nasa sa inyo na yan, sa pag-a-adjust nyo ng sa pag-a-adjust nyo ng sauce. Legit. Masarap. Ito tustadong sauce. Ay! Alam ko yung tunog na yan. Japan na! Yan ay comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Galing kay Margie Morales. Hi Ninong, I'm always watching your vlog, lalo na yung pandemic. Stress reliever ko kayo hanggang sa na-overcome ko yung depression ko dahil sa sakit ko till now, kahit sa treatment ako ng dialysis, nanonood pa rin ako sa inyo. Gusto ko yung segment mo na Ninong Try. Sana marami pang Ninong Try segment. More power and God bless. Makakaasa kayo na lagi pa rin ako manonood. Wala ka kasi arte. Kahit sinubo mo na lang sa kanila yung kutsara. Susubo mo pa rin yan. Ang totoong marunong makisama, walang arte. Para kay Miss Margie Morales, maraming salamat. Alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo at hindi ko kayang simulang i-imagine yan kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero hopefully, lumabas ka dyan sa sitwasyon na yan ng mas matapang, mas malakas at mas malusog. Regarding doon sa kutsara, kinakat po namin yan. Iba-iba po talaga kutsara namin. Parang hindi naman. Hindi ba? Ang totoo niyan, wala lang arte. Parang lang to, parang lang kami nasa inuman, pero hindi baso ang pinapaikot, kundi pagkain. Maraming salamat sa iyo and sana patuloy ka pang makahanap ng saya sa mga, hindi lang sa amin, kundi sa marami pang bagay sa internet. Kasi sa ENG. Sa ENG, walang saya doon, puro bad trip lang kasi lagi siyang talo. Hindi, pero kasi ang mundo maraming pasakit yan. So, pinipilit dapat natin maghanap ng mga bagay kung saan tayo mas saya, 'di ba? Hanap tayo ng saya sa mga bagay na parang hindi naman ka makakahanap ng saya. Tulad sa mukhang to. Tingnan mo yung mukhang to. Mukha ka ba makakahanap ng saya dyan? Pero nakahanap ka ng saya, 'di ba? Good for you and good for everybody na nanonood dito. Tingnan mo ako. Wala akong nakitang sayo. Hindi, pero yun nga, itry nyo to. Sa lahat ng niluto namin, actually lahat masarap. Pero feeling ko, biryani. Tapos tapos yung fish and chips siguro, 'di ba? Kasi fish and chips, basic siya eh. Yung lasa niya, basic. Dito talagang na-morph yung lasa. Lalo sa biryani, talagang na-morph yung lasa niya, di ba? So kayo, kahit anong lutuin nyo din, hindi kayo matatalo. Pero pinakamadali, pinakamalaki yung payoff eto. Kasi nag-ihaw ka lang talaga. Gumawa ka lang ng sauce, nag-ihaw ka lang talaga. Ang laki ng diferensya niya. Pero kahit anong lutuin nyo dyan, hindi kayo matatalo. Saktong-sakto to para sa Lenten season, di ba? So kahit anong piliin nyo dyan, for sure, masarap pa rin yan. Maraming salamat mga inaanak sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito sa pinanood natin. And kung gusto pa makaparood ng mga ganito, ayan, pili lang kayo dyan. I love you mga inaanak. Ay, teka lang. Sino yung mga hindi nag-knock-knock? Ikaw. Knock-knock. Oh! Who's there? Bangus. Banguso. Bangus ang buhay. Sino pa? Ikaw, Ay! Ako teacher dito. ito parang commercial to sa Knock-knock. Who's there? Bangus. Bangus who? Babangus tayo.
bangus tayo. Hindi nanonood ng TV. Ikaw, nag-knock na ka na ba? Knock na! Who's there? Bangus. Bangus who? Bangus ka. Anyway, mga inaanak, sana nag- Ikaw pa! Ay, tumatakas oh! Atensyones! Ang bangus-bangus. Wala! Bang-bang into bangus. Wala, bawal! Bangus and get me. Get. Wala, bawal! Bangus. Wala, bawal yun. Sir, wait lang. Knock! Bangus! Bangus pa ba? Ang harana! Salamat mga inaanak. Click nyo lang dyan. I love you all.